Para ibsan ng kalbaryo ng mga motorista sa Metro Manila, target isailalim sa rehabilitasyon ang buong EDSA ngayong taon. Sabi ng DPWH, hindi naman daw isasara ang buong EDSA habang umuusad ang pagsasaayos. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kapag sinabing EDSA, madalas napapakamot ulo ang mga motorista dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa mahigit 23 kilometrong haba nito mula Caloocan hanggang Pasay, mahigit 460,000 na sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. Halos doble yan sa 250,000 carrying capacity ng highway. Pero bukod sa traffic, problema rin ng mga motorista at commuter ang tagtag kapag bumabiyahe sa EDSA. Ang ilang parte kasi nito, baku-bako at may tapal. Sir, kasi takaw aksidente rin lalo na sa motor. Madaling makasemplang. Pero issue po yan sa mga motorista, sa mga sasakyan. At saka nakaka-traffic din kung minsan. Mas maganda yata yung pinapatungan ng espalto, makinis. Sa bungad ng EDSA Caloocan, makikita ang malalaking bakal o steel plate na nakatapal sa kalsada. Hindi pantay-pantay na bahagi ng kalsada naman ang problema sa EDSA Balintawak, kaya ang mga sasakyan halos tumagilid at tumalbog na sa daan. Dito nga sa may bahagi ng EDSA Cubao, makikita pa yung ilan sa mga metal plate na nakahambalang na mismo dito sa may gilid ng kalsada. Hindi naman ikinaila ng Department of Public Works and Highways ang sitwasyon ng EDSA. Kaya ngayong 2025, isa sa ilalim na raw sa rehabilitasyon ng EDSA. Ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA, kung minsan nahihirapan ka mag-text sa kakakalbog ng sasakyan. So I think it's about time that we need to rehabilitate it once and for all. Sabi naman ng urban planner at landscape architect na si Paulo Alcazaren, posibleng abutin ito ng 2 taon. It would be good if they prioritize first the repairs of the car lanes and eventually switch while running still the carousel and then reverse so that the commuting public, which is 90% of people in Metro Manila, will not be affected by its repair. Siniguro naman ng DPWH na hindi isasara ang buong EDSA para sa rehabilitasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.